kapag tumibok ang kutob. Narito. Ang babaeng amoy na raw ang panloloko ng kanyang kinakasama. O eto na, pakinggan na natin siya ha. Ano nga ba talaga ang problema ni Sarah? Humarap ka na! Hello, Sarah. Bata ka pa pala, no? Ilang taong ka na? 20 po. 20? 20? Ang laki na ng problema mo. May kinakasama ka na, 20 ka pa lang. Buti pinayagan ka ng mga magulang mo. Opo. May anak na. Isa po. Isa. Huwag mo na munang dagdagan, ha? Mahirap ang buhay. Implant po ako. Ha? Implant. Implant. O, ayan, maganda. At least, di ba? Para mapigilan. O, ano ang problema Ay, kinukutubam na po ako sa kinakasama ko. sa kinakasama mo? Dalas na po siya gabi umuuwi. Wala na po siyang gana sa akin. Wala na po siyang paglalambing. Naku naman, ano ba yan? Halos po wala po siyang binibigay na pera. Kahit nga po pandaya pa paggatas ng anak ko, wala Ano po ba? eh. Wala nang lambing, wala pang pera. Paano yung anak mo kung walang panggatas, meron ka bang trabaho? Meron po. Nagtitinda lang po. Pero hindi po sariling puhunan. Swelduhan ka lang, swelduhan. Magkano? Kumukuha po ako na 50 piraso ng kamote Q. Tapos, bigay po sa akin nila 12. Tinutubuan ko po ng 8 pesos. Benta ka bali 20. So magkano bale sa isang araw ang kinikita mo? 500 po. Mga 500. Sino nag-aalaga ng anak mo habang nagtitinda ka? Yung aamon ko po. So meron ka namang taga-alaga. Opo. Kamag-anak mo. Opo. Ayun. 20 years old, ang ibig sabihin nun, ano sila, nagkamali na sila nung ano pa lang sila, 18? Opo. Mga ganun. Mga ganyan. di Pero ba? siguro itong na-in-love to, mas bata pati ko rin. Kung nagkaanak ng ganyan, 16 na-in-love na yan Ayan siguro. na nga, oo. Ilang taon na yung kinakasama mo? 20 po. 20 rin. Oo, pare. Ano yung classmate mo? Hindi po. Ay, hindi. Nakilala lang po sa FB. Yan! Ay! Yun! Yan ang sinasabi ko, mga FB na yan! Sarah, bakit parang naiiyak ka? Parang ano, no? Parang napakabigat sa damdamin mo, ano? Bakit? Tuwing uuwi po siya, lasing po siya. Tapos, tinatanong ko po pag tuwing sahod niya ng Sabado, ba't po kulang pera? Na sinasahod niya. Ang laging sagot niya, pinang-iinom niya daw po sa mga barkada niya. Eh kasi 20 anyos, eh di syempre, Totoo yan. sabik pang Gumimik maggumimik. talaga, Oo, barkada. Magkano naman ang iniintrega niya sa'yo at magkano na lang ngayon? Magkano yung nabawas? 1.5 po. Mga 1.5. Ano na ngayon ang iniintrega sa'yo? 1,000 na lang po, minsan 800 po. Ah, nabawasan talaga. Kinumpronta mo na ba si Mark? Opo. Tinanong mo na? Tinanong ko na Anong po. sagot niya sa'yo? Wala naman po daw siyang tinatago sa akin po. Okay. Yung cellphone ba niya, in-inspection mo na? Hindi, pag kinukuha ko po sa kanya, hindi niya po binibigay. Okay, tawagin na nga natin ang nakasakdal. Ngayong araw na ito, ang pinaghihinalaan ay hindi pa kita tinatawag. Pero Okay. Naku, talaga naman. Ninenervyos ako. Tsaka bakit dumating ka na, hindi pa kita tinatawag? Sarah, bakit ka naiiyak pag nakikita mo si Mark? Naiinis po ako sa kanya. Wala na po siyang paalam sa anak niya. Bubuhatin niya po anak niya. Umiiyak na po sa kanya. Parang hindi na po siya kilala. Ay, naku. Bakit? Kasi hindi na niya... Hindi na po siya. Minsan lang po siya umuwi. Madalas nga po siyang bumali pero wala po siyang binibigay. Pero pag gusto niyang umuwi, uuwi sa inyo. Uuwi po siya. Maliligo ka kain, aalis po. So Mark, ano ang problema? At napapadalas yata yung hindi mo pag-uwi. Puro pagbubunga na lang po kasi yung ginagawa niya. Puro pagbubunga na lang po kasi. Puro pagbubunga nga ang ginagawa. Halos naririnig din na rin po ako.
paano ka nga hindi bungangaan? Okay, number 1, sabi niya, kulang na daw yung iniintrega mo sa kanya. Dati 1.5 kada linggo. Ngayon, 800, 1,000. Tama ba yon? Bakit? Kasi, Napapainom po sa barkada. nagpapainom. Okay. Ano ba trabaho mo, Distraction po. Sa construction? So, hindi permanente. Kuminsan meron, kuminsan wala. Or parati kang mayroong project. Side din lang din po minsan. Paminsan-minsan. Ayun. Magkano? Ito na yung tanong. Mahal mo pa ba si Sarah? Mahal ko pa po. Mahal mo pa siya. At ikaw naman, Sarah, mahal mo pa si Mark. Opo. Ang bilis. Mabilis sumagot. Ayan, Dr. Love, ano sa palagay mo, paano aayos ang sitwasyong ito? Nagmamahalan pa daw sila. I hope so. Sana mailigtas natin ang relasyon. Kasi nagsimula tayo sa isang bagay na mali, no? Nawala dito yung moral values dahil wala yung nagga-guide sa mga concerned individuals. Yung mga magulang ay saan nandun? Ang tanong, kayo ba'y nagmamahalan pa? Yung totoong nagmamahalan, kung totoong nagmamahalan, it's worth saving. Kung hindi na kayo nagmamahalan, merong solusyon dyan, maghiwalay na lang kayo kung walang pagbabagong magaganap sa inyo. Ang maapektuhan dito ang bata. Kasi nakikita na natin ngayon, nagsasama pa kayo pero apektado ng bata. Sang-ayon kay Sarah, ang bata ayaw nang lumapit sa tatay. Bakit? Walang panahon ng tatay. Hindi siya kilala ng kanyang anak. And that's a very clear indication ng malaking pagkukulang ng ama sa kanyang anak. No? So, kung gusto ninyong ipagpatuloy pa ang inyong relasyon, bigyan ninyo ng commitment. Ano ba? Habang buhay lang ba kayong magbabahay-bahayan, magli-live-in? O gusto mo bang bigyan ng dignidad ng pagkababae ni Sarah na matawag na tunay na asawa? Hanggang doon lang. Ate Kuring. Ayan. Thank you, Dr. Love.